Hi, kamusta po? Malimit ka bang naka-aircon at miminsanan na lang makalanghap ng sariwang hangin? Naku nga, ngayong araw na to ay sasagutin natin ng ilang katanungan na may kinalaman sa ating aircon unit. Unang tanong, kung ang ating aircon unit ba ay may kakayahang humigop ng sariwang hangin sa labas para papasukin sa ating silid at may kakayahan ding bang maglabas ng marumi or stagnant air? Ang pangalawa pong tanong ay kung ang ating aircon unit ba ay may kakayahang mag-purify ng hangin sa ating silid. So mga kahawan, halina po kayo at pag-usapan natin yan. Ay nako, sino bang ayaw sa aircon? Ang sarap matulog, hindi ka papawisan at ang sarap mag-relax. Ano? Alam niyo po mga kahawan, ang ating pong aircon unit ay gumagana sa pamamagitan ng tinatawag na refrigerant. Yan po ay chemical compound na may kakayahang mag-absorb ng init sa hangin sa ating silid. At ang trabaho po niyan ay maglakbay sa sistema patungo sa iba't ibang bahagi ng ating air condition unit. So dadaan po yan sa compressor, condenser, expansion valve, at sa ating pong evaporator. At alam niyo po, habang naglalakbay ang ating refrigerant kasama ang ating hangin na galing sa ating silid, ay may nangyayari pong pagbabago sapagkat mula sa low pressure gas ay nagko-convert po yan sa high pressure liquid. At sa pangyayari niyan ay humihiwalay ang init sa hangin at sa paghihiwalay ng init sa hangin, yan ay itinataboy palabas samantalang yung malamig na bahagi ng hangin ay muling ibabalik sa ating silid. Yan po ay paulit-ulit lamang hanggang sa ma-achieve yung tamang lamig na ibig po natin sa ating silid. Yan po ang proseso. At para po sa unang katanungan, kung ang ating bang aircon unit ay may kakayahang magdala ng fresh air mula sa labas, papasok sa ating silid at may kakayahan din bang maglabas ng stagnant or maruming hangin? Ang kasagutan po ay hindi. Sapagkat kagaya po ng aking nabanggit, ang ating pong aircon unit ay humihigop ng hangin mismo sa ating silid, hindi po yung hangin nasa labas. Kaya kung iisipin po ay recycled air ang nasa ating silid once na po tayo ay gumagamit ng ating aircon. At pangalawang tanong, kung ang ating aircon ba ay may kakayahang mag-purify ng maruming hangin sa ating silid. Alam niyo po, ang ating aircon unit ay dinisenyo para mag-regulate ng temperatura, ng lamig at halumigmig, ng humidity sa ating silid. Yan po ay hindi talaga ginawa para ganap na maglinis po ng hangin sa ating silid. Pero kung iisipin po natin, malaki ang gampanin at ginagawa ng ating air filter sa ating aircon. Sapagkat dahil sa ating air filter ay nasasala niya, kagaya po ng alikabok at iba pang contaminants. Kaya nga po, ang sasagot ko sa inyo, kung nakakapag-purify ba, ang sagot ko po ay medyo. Sapagkat nakakapag-purify, pero tandaan ho natin na hindi ganap na nalilinis ng ating air filter ang ating maruming hangin sa silid. Sapagkat, again, ito po ay dinisenyo para i-regulate ang ating temperature. Particularly po, ang mga microscopic pollutants or air contaminants, ayan po hindi kayang salain ng ating air filter. Pero mga kahuan huwag kayong malungkot kasi may suwestyon ang inyong Pinoy Safety Man na mga controls na po pwede natin gamitin sa ating mga aircon unit, sa ating silid. Unahin ko na po ang paggamit ng air purifier. Ang air purifier po ay may kakayahang sumala o mag-purify ng maruming hangin po sa ating silid. At alam niyo po, ayon sa pag-aaral, yung HEPA filter na ginagamit ng ating air purifier ay kayang mag-purify ng 99% ng mga airborne contaminants or pollutants po. So, ayun po ang ating unang rekomendasyon. At pangalawa po ay yung proper housekeeping. Malaking bagay na kung meron tayong vacuum tube or vacuum cleaner, ay kaya nitong higupin ng mga alikabok na maliliit sa ating kumot, sa ating kortina, sa ating kama. At syempre, isama na rin po natin dyan yung regular na paglilinis ng ating aircon. It's recommended
na every 3 months ay nagpapalinis po tayo ng ating aircon. At syempre kung marumi na ay kailangan na rin talagang linisin kahit hindi pa paabutin ng 3 buwan. At ang pangatlong recommendation ng inyong Pinoy Safety Man ay para sa mga plantito at plantita. Alam niyo po ba na pwede tayo maglagay ng mga indoor plants sa ating silid na may kakayahang mag-purify ng maruming hangin. Isang halimbawa po rito, yung tinatawag na mother-in-law tang plant. Sa salitang Tagalog ay parang dila ng inyong biyanang babae. Sinasabi ayon sa pag-aaral na kaya niya mag-purify ng 107 air pollutants at may kakayanan din siyang tanggalin yung chemical na carbon monoxide, xylene, and benzene na maaring maka-apekto po sa ating katawan. So marami pa naman po tayong pwedeng i-consider na mga indoor plants. At syempre, yung pang-apat na recommendation ng inyong Pinoy Safety Man na lagi kong isinusulong ay yung paggamit po natin ng engineering control, which is paglalagay po natin ng ventilator. Dalawa po yan, supply ventilation at exhaust ventilation. So sabi ko nga po doon sa aking unang vlog ay pwedeng ceiling fan at ang ating exhaust fan. At pag yan po ay pinagsama natin, ang maalinsangang silid po natin ay magiging maaliwalas at anumang dumi, anumang marumi sa hangin ay tatakas. Marami po pala nagtatanong kung ang pagbubukas ng bintana ay epektibong pamamaraan para ma-ventilate ang ating silid. Ang kasagutan ko po ay opo. Pero may mga limitations din po, kasi minsan sa halip na fresh air ang pinapapasok natin sa pagbubukas ng ating mga bintana ay minsan carbon monoxide ang napasok or mga maruruming hangin, most especially kung ang ating pong silid ay malapit sa kalsada. Minsan naman ay gusto natin ng privacy at gusto rin natin na maiwasan yung ingay sa ating kapitbahay kung kaya ay hindi tayo nagbubukas ng ating bintana. So sa ganito pong sitwasyon, inirekomenda po ng inyong Pinoy Safety Man ang paglalagay ng exhaust fan. Tandaan ho natin, ang exhaust fan ay hindi lamang sa ating toilet inilalagay or sa kusina. Yan po ay pwede natin gamitin sa ating mga silid. So mga kahawan, ayan po ay payo lamang, nasa inyo pa rin po ang inyong pagpapasya sapagkat ang ibig lamang po ng inyong Pinoy Safety Man, kayo at ang inyong pamilya ay ligtas sa anumang umang ng panganib at laging malusog ang inyong pangangatawan. So, hanggang sa muli mga kahawan, ingat and God bless.